At ito ay may kaugnayan. Kahapon, nakita nyo ba yung pagbisita ho ni MMD, Metro Manila Development Council Chairman na si San Juan Mayor Francis Zamora at ni Don Artes ng MMDA dito sa isang estero sa Lambingan Bridge along San Juan River sa San Juan. At sa kaugnay niyan ay ito, 'di ba, na-discover nila grabe ang basura na kailangan na kinolekta pa nga kahapon, 2 truck daw yung na ano nila nakukuhang basura. So makakausap natin sa linya ng telepono walang iba kundi ang MMC, Metro Manila Council Chairman at San Juan Mayor, si Mayor Francis Zamora. Good morning Mayor, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes, good morning po Kuya Danny. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Okay, maraming salamat. At kahapon nakita natin yung report sa TV Patrol. Talagang grabe yung basurang nakuha dyan sa lugar ninyo, dyan sa Bayanihan, Estero, di ba, dyan sa Lambingan Bridge. 2 truck ang nakuhang basura. So ano ho, ibig sabihin ito talaga yung nagkukos ng grabing pagbaha dyan sa lugar? Yes, Kuya Danny, no? First of all, nais ko lang i-clarify na ang San Juan River po, ang haba niyan ay 9.8 kilometers. Ang bahagi po ng San Juan dyan sa 9.8 kilometers ay 2 kilometers lamang. Nagkataon lang talaga ay San Juan River po ang tawag. Yan, no? Tayo po kasi ay nasa downstream. So sa kasamang palad, tayo pong sumasalo dun sa tubig na pababa patungong San Juan. Ganun pa man, ginagawa ho natin ang lahat ng hakbang upang linisin po ito at sa tulong nga po ng MMDA, nag-set up po sila ng mga trash trap dito po sa lugar na malapit nga po sa Lambingan Bridge at base nga po sa inspection namin kahapon ni Chairman Don Artes ng MMDA, nakita natin na talagang napakaraming basura sa ating San Juan River. So ito po talaga ang dapat bigyan po ng atensyon at kung patuloy po magtatapon ng basura ang ating mga mamamayan, ay patuloy din po nating harapin ang problema ng pagbaba. So dapat po talaga maging mas disiplinado po tayo bilang mga mamamayan, maging responsable tayo pagdating sa kung saan natin tinatapon po ang ating basura. Huwag naman po tayo magtapon sa mga ilog, huwag tayo magtapon sa mga creek natin, huwag tayo magtapon sa ating mga drainage at mga kanal. Tapon po natin sa mga gustong lugar ang ating basura. Pero Mayor, more than discipline talaga naman hindi nasusunod Alam mo naman ang ating mga kababayan, matitigas din ang ulo, wala talagang proper way to yung yung waste disposal. I mean, tapos ibig sabihin di ba ang plano nyo talaga mag-impose na lang ng heavier fines, pagmultahin natin ng malaki kung talagang and dapat enforcement ng LGU. Kayo na rin ho yung Metro Manila Council Chairman. Kung 9.8 kilometers yan, so lahat ng mga tinatahak nitong San Juan River, lahat ng LGUs dyan, mag-impose ng heavier fine. Tama ho ba? Multa na lang na mas malaki? Ako po, isa ho sa mga nakikita kong paraan na pwedeng gawin ay mag-impose ka ng mas mataas na multa sapagkat kung hindi ho nararamdaman ng tao ang multa, pakiramdam nila, ay pwede ko naman ulit-ulitin itong pagtapon ng basura dahil siguro pakiramdam nila hindi naman ganun kalaki yung multa, makakalusot po sila. No? Yes. So, isa po ito sa mga hakbang na ating isusulong sa susunod na pagpupulong po ng Metro Manila Council, ating pong imumungkahi na taasan nga po ng bawat LGU ang kani-kanilang mga multa. Dito po sa San Juan, Kuya Danny, just to share with you and to all our viewers, 3,000 pesos po ang multa kung kayo po ay individual. So existing na to, 3,000. Ngayon, may ordinance kayo? Po, yes, may ordinance po yan, 3,000 pesos kung kayo po individual, 5,000 pesos naman po kung kayo ay isang commercial establishment. Sa ilalim po ng local government code, 5,000 pesos lamang ang maximum fine na pwedeng ipataw po natin. So, kinausap ko na nga po ang ating Vice Mayor at ang ating mga konsyal. Sabi ko po na amyendahan natin ang ating ordinansa na isagad na to 5,000 pesos yung pagtapon ng basura, yung penalty sa pagtapon ng basura kung kayo po ay individual. At tandaan po ninyo, ang papagmultahin lang naman natin ay yung nag-violate. No? Kung di naman po kayo mag-violate, hindi po kayo papagmultahin. Pero dun sa existing ordinance ninyo sa San Juan, meron na ba talaga nasasampulan? Na talaga nagbabayad para madala sila? Opo. Talagang masigasig po ang ating mga otoridad dito po sa San Juan na manghuli. But again, itong objective po natin is not just for San Juan. Ang objective po natin ay Metro Manila-wide ay magtaas nga po
ng multa para seryosohin ng ating mga mamamayan ang pag-alaga sa kapaligiran. Pero, Sapagkat oo. kung gusto nga natin na Kuya Danny na talagang madisiplina ang ating mga mamamayan, ay dapat ay maramdaman nila yung Yes, nagiging tama, penalties, tama. nagiging multa. Halimbawa po to, example lang, no? Yes. Minsan kayo mag-tow ng isang sasakyan. No, kunwari, isang malaking commercial center, mag-tow po kayo dyan. Makita ng mga tao na may kotseng tinow na sinakay sa tow truck, dinala sa Diyan sa garahe estero. ng tower at Oh. magbabayad ka ng multa. Pag ikaw nakakita na may isa sakyan na natow na, magdadalawang isip ka Nako, di na ako magpa-park dito, nagtotow pala rito. Ganon Okay. din po ang naisip po Principle. natin. Yung principle sa na waste pag disposal. nakita nila na ang Oo. gobyerno ay seryoso po sa implementasyon at paghuli ng mga violators, ay hindi na sila mag-violate, hindi na sila magtatapon ng basura. Pero Mayor, doon sa mga let's say nag-violate at nahuli ninyo, I'm sure hindi naman lahat yung mga sa kumpanya yan na nabigyan ng 5,000 kasi kaya magbayad. Pero kung katulad ng mga informal settlers na talagang nakatayo yung bahay dyan sa mismo mga estero, yun ho ba tingin ko marami rin doon ang mga talagang violators nitong pagtatapon ng basura. Yun ba nasisingil natin? Well, actually, marami naman po sa ating mga mamamayan ay sumusunod naman po sa ating kasalukuyang panuntunan. Pero dahil nga po, hindi lang naman po sa San Juan, dumadaan ng San Juan River, it's really very hard to tell already saan ba nanggagaling itong basura. But definitely, yan po ay hinagis dito sa ating San Juan River. Kahapon nga po sa aming inspection, makikita niyo yung mga plastic. Kaya pinapakita namin ng video ngayon Habang Ayun, nag-uusap tayo, grabe. Opo, nakatali pa ng mabuti yung iba. Ibig sabihin talagang sinadyang itapon, no? Kasamang palad, mayroon tayong mga mamamayan na tinuturing nilang basurahan ang Kaya ating mga nga, ilog, oo. no? So, yung nakikita niyo po ngayon, no? I just cannot see the video, no? But I'm assuming pinapakita niyo po yung trash yung trap. kahapon na nyo, pagbisita Opo, nyo dyan sa yung estero. trash. Nag-set up po ang MMDA ng trash trap dyan. So, sinasalo po niya yung basura na dumadaloy sa San Juan River. So, sinasalo po at dyan po kinokolekta. So, Okay. yan po ang sistema na ginagawa po natin with MMDA sa pamamagitan ng mga trash traps. Sinasalo po ang basura at kinokolekta yan ng MMDA at ng LGU po. Para dun sa nakikinig lang sa atin ngayon, Mayor, sinabi nyo 9.8 kilometers talaga yung San Juan River, pero 2 kilometers lang yung San Juan, di ba? Yung sinasakop mo. That's correct. So Opo, ano that's pa yung correct. mga ibang mga, let's say, locality o yung mga yung ibang lugar na dinadaanan nitong San Juan River na somehow dapat din subjected din to sa paglilinis Di ba ng mga basura din doon? Yung buong stretch ng sinasabi mo nga 9.8 kilometers, Mayor. Opo, konektado po ang Quezon City, ang Quezon San Juan, City. Mandaluyong. Yes, and the San Juan River is a tributary of the Pasig River. So lahat po yan ay interconnected. So really, sa buong Kamaynilaan po, dapat ay alagaan natin ang ating waterways dahil dyan din po talaga dadaan ang ating katubigan. Halimbawa na pag tumaas ang ating mga ilog dahil sa malakas na pag-ulan, ay kung puro basura po ang laman ng ating mga ilog, pag umapaw po yan, yung basurang yan din ang pupunta sa ating mga tahanan, sa ating mga kalye. No? So, dapat talaga this should be a Metro Manila-wide effort. No? Lahat ng LGUs magtulungan sapagkat halimbawa, ang Pasig River, Kuya Danny, hindi naman sa Pasig lamang Di ba? Mahaba Marami din rin yun pinagdadaanan po. Marami Pati yung Taguig pinagdadaanan na Diba, Taguig? lungsod ng Pasig River. So, we all really have to have a collective effort as Yes, lahat one ng LGUs. Metro Manila. Opo. Nasa poder mo yon. Pero ibig sabihin, yung 2 truck ba na nakuha ninyong basura sa San Juan lang yon? Kahagahapon? Ay, hindi na ho. Ano na ho yun? Halo-halo na ho Yung yun. pangkalahatan na yun sa 9.8 kilometers na San Juan River? Yes, because yun ho, dumadalo yung ating San Juan River across several LGUs po. No? So, ever since naman po, nagkakaroon tayo ng coordination with the other LGUs, kinakailangan na talaga maging mas masigasig po tayo. And of course, again, it boils down to discipline. Basta disiplinado ang ating mga mamamayan at hindi sila magtapon ng basura sa ating mga waterways. Nakakatulong po yan sa
Oo. bawas ang problema ng pagbabaha. Pero kung baka sabihin na naman ng ibang kung hindi naman normal din yung collection ng garbage na, wala ba tayong problema sa ganun? Kasi ulit sa Maynila, di ba, nagka-problema sila sa collection, kaya grabe na maaho ang Maynila noon. Pero ngayon, doon ho ba sa, let's say, San Juan, Mandaluyong, kung saan yung mga hawak mo na rin, wala naman tayo in terms of garbage collection. Baka sabihin nila, wala naman kasing kumukolekta ng basura sa amin, ganun. Oh. Maayos naman po ang implementasyon natin ng collection ng basura. Meron naman po mga nakatakdang araw at lugar. At kung Pagdating po saan, sa alam nila, garbage o collection. alam ng Yes, mga settlers. Alam lang po yan. Alam naman po natin yan. No? So, Yung collection. dapat na talaga, ang mindset lang po natin ang dapat baguhin. No? Ang mga ilog po natin ay hindi basurahan. Ang mga Yes. creek po natin ay hindi basurahan. Kung meron tayo mga bagay na dapat itapon, huwag naman po sa ating waterways. No? Let us throw them sa proper locations po. At pagdating naman po sa collection ng basura ay meron naman mga schedule yan, may mga nakatakdang araw, oras at lugar kung saan dapat ilabas ang basura. Kailangan yung barangay na lang ang dapat magbigay ng ganyan info drive sa ating mga residente. Pero Mayor, siyempre isang kaakibat na problema dyan, yung mga informal settlers. So yung mga nakatayo ang mga bahay sa